Senator Rodante Marcoleta is asking the Sandigan Bayan to allow him to post bail and to reconsider any possible suspension from the Senate. For the latest, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, ano tong sinasabi ng kampo ni Senator Marcoleta? Diego, kanina nga ay nagtungo sa Senator Rodante Marcoleta at ang kanyang tatlong kapwa-akusado sa kasong plunder sa Sandigan Bayan para nga sa pre-trial conference kaugnay ng kanyang kasong plunder. No? Diego, yung plunder kasi ay mayroong itinatakda sa batas, no? Na sinumang nakaupong opisyal ng pamahalaan ay kailangan masuspinde, parang automatic ito na suspension sa kanila, no? Parang nga ipataw ng court habang dinidinig yung kaso laban sa kanila. No? Pero bago ipataw ang suspension na yan, no? Ay kailangan kasi na magbigay muna ng posisyon ang kampo ni Marcoleta na isang senador ngayon ng ating republika at ipaliwanag kung bakit nga ba hindi siya dapat na masuspinde sa kanyang posisyon bilang senador, no? Kaya ayon yung kasama sa kanyang mga pinasa o isinumiteng manifestation kanina kung saan nga sa pre-trial conference ay ito na yung paghahanda, no, para sa paparating na mga hearing laban sa kanya. Kanina nga ay minarkahan yung mga ebidensya, nag-separate ng mga facts, no, at naglista ng kanya-kanyang witnesses na ipepresenta sa hukuman. Kasama niya kanina sina dating Congressman Mike Defensor, Sira Espiritu at Viraya, yung dalawang negosyante na nagbigay umano sa kanya, no, ng aabot sa 75 million pesos na campaign donations na hindi niya umano idineklara sa kanyang sose o maging sa kanyang SALN, no? Kanina, Diego, actually si former Congressman Mike Defensor ay humirit pa sana ng panayam sa media pero nadismaya siya nang hindi siya payagan ng mga kawani ng BJMP. Ang kanyang sinabi, ghost month na daw. Pero yung mga ghost flood control projects ay wala pa rin daw. So asahan natin, Diego, na sa paparating na mga araw mabibigyan ng resolusyon yung hiling na yan ni Marcoleta maging yung kanyang suspension. Pero sa ngayon, ang kumpirmado ay magsisimula na sa September 3 ang kanyang bail hearing. Ayun. Kung saan nga, no, Tuesdays and Fridays itatakda yan ng ating Sandigan Bayan Courts para dinggin kung malakas nga ba yung evidence of guilt laban sa kanya, no? Habang sa October 8 naman kung saan inaasahan na tapos na ang bail hearing ay magsisimula ang formal trial laban sa senador. Before I move on to next question, klaruhin lang natin. Ang dami kasing nagdedebate online about yung word automatic suspension. Does it mean automatic suspension pending a comment from the accused camp? Kasi dapat ngayon it's presumed na he's suspended from all duties as being a senator. Diego, yun yung itinatakda ng ating plunder law, no, na kung saan habang dinidinig nga yung kaso sa isang nakaupong opisyal ay kailangan ma-suspend muna ito sa kanyang tungkulin, no? Parang ito yung parusa dyan, no? Pero syempre dapat kasi nakadepende yan doon sa alegasyon na laban sa kanya, kaya hiningan ng posisyon ito si Marcoleta kung bakit hindi siya dapat masuspende, no? Ang alam natin within 10 days inaasahan na ma-resolve yan, kasunod syempre ng pagsusumite ng prosekusyon ng kanilang sagot sa hiling na yan ni Senator Rodante Marcoleta. Alright, regarding Senator Jinggoy Estrada naman, yung kampo nila has also opposed the prosecution's motion for reconsideration. Ano ba ang latest dito sa kaso na yan? Sa ngayon, Diego, ay naghihintay tayo August 18, yung latest na date na meron tayo para sa pagharap ni Senator Jinggoy Estrada maging ng kanyang kapwa-akusado na si former Public Works Secretary Manuel Bonoan, kung saan nagsumite nga ang kanyang kampo, no, noong isang araw ng tinatawag natin na motion for ng opposition doon sa motion for reconsideration na hiniling ng prosekusyon matapos ngang hindi pagbigyan yung hiling ng prosekusyon na alisin sa listahan ng mga akusado itong si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, no, yung tinatawag nila na amendment doon sa kaso nga na isinampa, no. Ayon kasi sa kampo ni Estrada ay may mga misleading daw na punto ang prosekusyon sa kanilang hiling na mangyari at hindi daw pwede na mabawasan yung merits ng kaso o maging yung kredibilidad ni Bonoan, no, dahil mula daw sa simula yung alegasyon may conspiracy daw sa kanilang dalawa, no. Kaya yun daw yung dapat nilang mapatunayan at hindi raw dapat maging misleading ang hiling ng prosekusyon para sa pagnanais ito na ma-amend nga yung listahan ng mga akusado para sa plunder at graft case kaugnay ng maanumalyang mga flood control projects ng ating pamahalaan. Alright, another issue naman, yung Vice President's camp is seeking oral arguments on the motion nila to quash yung NBI grave threats cases. What can you tell us about this, Arles?
Diego, kasi kahapon kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash. Ito yung nagnanais na mapawalang bisa o maibasura yung kaso laban sa bise. Ang isinampa kasi sa Quezon City Regional Trial Court ay 3 counts of grave threats. Yan sa alegasyon na pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, maging ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. At ang hinihiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay yung manifestation na kung saan kailangan daw ng oral arguments para doon sa pagtalakay sa kanyang motion to quash, dahil daw kailangan daw i-consider yung far-reaching o yung malawak na consequences ng grave threats cases. At sabi pa nila, if a sitting Vice President may be indicted and prosecuted, then other incumbent impeachable officers such as the Ombudsman, members of the Constitutional Commissions, Supreme Court Justices, and even the President may also be indicted and prosecuted. Dahil Diego, ngayon nananatiling tanong para sa marami nating mga kababayan kung dapat bang makasuhan si Vice President Sara Duterte o may immunity siya. Ayon sa ating mga legal luminaries, silent daw ang ating mga batas sa pagparusa or pag-file ng criminal charge sa Vice President. Kaya nagdiretso daw itong reklamo o kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte na ngayon nga ay nasa Quezon City Regional Trial Court na. Well, obviously, test case ito to set a precedent. But in the meantime, Arles, keep us updated. Maraming salamat sa report mo, mobile journalist Arles De Los Santos.